ng ibang mga dapat natin nakikita sa paligid. Ay, sa 25 pala ng July, sa Tuesday, birthday ni Direk George. Ang makilimutan ko, binati na nakita noon, pero mas malapit ngayon. Happy birthday, Direk George. May you have many, many more to come. And God bless you. May your dreams all come true. And stay as sweet as you are, be the same as ever. Thank you, Direk George. Bati, galing sa amin lahat dito. Okay? Sa yung mga iba pang meron pang of celebrants, happy birthday po sa inyong lahat, yung mga hindi nababanggit, ito to all birthday celebrants po. Maligayang kaarawan po sa inyong lahat. Meron pa po akong gustong talakayin yung isang friend pala namin, living, si Direk. Uwi na siya bukas from Disneyland. So long, till you come back again next month. Hope you will come with a happy heart, with more prosperous sales, ika nga. And have a safe trip. Eto, meron akong gusto i-share ngayon. Yung about being right, ika nga. Pwede ba tayo, sabi niya, ito is from Bo Sanchez. Can you be a little sophisticated in calling kindness something much big word than kindness? Ito naman sabi niya, meron tayo. We can enlarge that word, that kindness, sabi niya nun, into a more sophisticated interpersonalization skills. I always believe the solutions are simple. Find a friend and be happy with your relationship. Anong kailangan? Be kind. Dapat maging mabait tayo. Kahit na kanino, we should be kind. Not only to husbands, be kind also. Wives should be kind. Vice versa. So that we'll have a lot of happy married life. And marriage saved, ika nga, mababawasan ng mga nag-iwalay, mababawasan ng mga nag-divorce. So, if we only parents become kind to our kids, and vice versa po din, ang kids, they should also be kind to their parents. It will be great. Time will become great again, ika nga. So, kindness palagi ang pinag-uusapan na. It's a very big factor for happiness. If we're talking about old-fashioned kindness, we should speak with respect. Respeto po. Ang ating makikipag-usap dapat meron tayong respeto. We should be respectful. Di tayo medyo, alam na nyo, mga panahon na yun, medyo marami na ang kuminsan kulang na sa breeding ka nga. So we should have the respect for others. Para old-fashioned kindness na tinatawag. And another one, we should be courteous. Dapat tayo maging magalang. Dahil ibang-iba po yung magalang. Yung ating pamumupo, hindi po yan nawawala sa ating kaugalian Pilipino. Kaya matanda, kaya bata, walang mapupulaan, marunong magbigay ng respeto. Ang ano, meron din tayo tinatawag, show affection. Yung pagbeso-beso, hugs. May sinasabi nga sila, if you want to release your stress, if you want to lessen your stress, do hug. Kung wala kang ihahag na tao, pwede maski pet. Yung pet mo, ihag mo. Kung wala ka rin pet, basta meron puno, ihag mo yung puno. Pero tingnan mo muna na walang tumitingin sa'yo. Baka akala ay sisiraan ka ng ulo. But hugging, it's giving the hug that will lessen our stress. So we should hug every now and then, ika nga. And we should also give affirmation. We should affirm na, okay, ito, we should do the affirmation every now and then sa ating mga kausap, ating pamilya, number one, ating anak, kaibigan, asawa.
we should be giving our affirmation. And we should also be gentle. Dapat maging mahinahon ba? Ano ba sa Tagalog gentle? Malambing? What is the right word for it? Gentle. Hindi naman killing softly, ano ba yan? Gentleness ka nga. Yung lambing, yung tender loving care. Parang ganun siguro yung gentle ka nga. We should also be gentle. And we should serve in little things. Yung pagsisilbi natin at alala natin. Malaking bagay yun. Yung ngiti lang na iabot natin, bigay natin sa kapwa natin. That is also a thing to service. Kasi, di ba, palagi sinasabi ko, ang mga Filipinos, we are the best mga tao tayo kasi we have the value-added service. Saan mo makikita yan, mga Pinoy lang. Because we always give a smile. Very easy sa atin ng smile. Sumakay nga kayo sa train, meron ba kayo nakita na nag-i-smile doon? Di ba, puro nakabangot, dambusangot. Bihira ang nakangiti. Pero pag meron ka nakangiti nakita, aba, Pinoy yun. Tingnan nyo. Wala tayong nakita yung happy face doon sa ating mga babayan lang natin nakikita yun. Kaya, observe. Umikot kayo sa inyong paligid. Sa labas, sa loob ng inyong trabaho, pamamahay, o sa inyong kinaroroonan. Tingnan nyo. Bihirang mag-smile. Pero ang Pinoy, napakadali sa Pinoy ang magbigay na yan. Nangiti sa ating mga labi. Kaya nga, tayo ang tinatawag na Filipino, the Filipinos, we have